Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. May malaking pagdiriwang ngayon sa Grande Hotel. Bigating bisita kung kaya ay narito ako para salubungin iyon at para siguraduhin ang lahat. Alam mo namang may-ari ng cruise ang aking asawa, hindi ba? Itong party na to ay para rin sa kanyang mga empleyado. Marana ko napatango sa matanda at banayad ang ngiti na ibinigay nito sa akin. Totoo bang hanggang ngayon ay wala ka pa ring nobya? Hinawakan nito ang aking balikat. Nahihirapan ka bang maghanap? Marami kong staff na magagandang babae sa cruise. Ilan sa kanila ay edukada at talagang magaganda. Tipid lamang akong ngumiti rito. Hindi pa nakakasagot ay tinawag na ako ng aking mga empleyado sa kalagitnaan ng party. Dahil doon ay kailangan kong umalis at pumunta sa security area. Ano nangyayari rito? Tanong ko sa mga security. May nawawala hong bata, sir. Anak ko ng isang captain. Isa sa mga bisita. Pinapahanap ho ngayon sa amin, Mr. Del Mundo. Uy, bakit tinawagan niyo pa ako? Hindi niyo ba nakikita? May kausap akong bisita. Ano? Ako pa ba ang maghahanap sa batang yon? Irritable kong sambit. Ngayon ay natahimik sila at nagturuan na. Pasensya na ho. Pinapaalam lang ho namin sa inyo, Mr. Del Mundo. I-check din ho namin agad ang CCTV kung nakalabas na ba siya ng hotel. Hindi yun makakalabas. May security dito. Hindi papayagan ng mga guards na lumabas ang mga bata na to. Hanapin niyo siya agad. Utos ko sa kanila at napasulyap sa aking relo. May plano ako ngayon na ayain si Atasha sa labas. Ngunit dahil gabi na at tingin ko hindi ko na ito maaabutan pa. Dito ata dumaan. Rinig kong kaguluhan nila sa monitor. Dahil doon ay napabaling na rin ako para tingnan ang batang sinasabi. Kumunot ang noo ko at pinagilid ang ilan sa kanila para matitigan ko ito ng maayos. Anong ginagawa ng batang to dito? Nawawala na naman siya. Bulong ko sa sarili ko at napabuntong hininga. Saan siya huling nahagip ng CCTV? Tanong ko sa mga ito. Sa garden ho, sir, sa fountain. Umayos ako ng tindig at inayos ang business coat ko. Nasuot saka lumabas ako ng silid. Nagtungo ako sa garden ng hotel para tumulong na sa paghahanap. Nandito ba si Martha? The last time I heard, nakonektado rito si Martha. This garden's huge. Talagang maliligaw ang batang yon. Ano, naglalaro na naman siya ng hide and seek again? At mawawala na naman? Naramdaman ko na lang ang lamig ng hangin sa gabi. Lumiko ako matapos ikutin ang fountain. May kalayuan na sentrada ng hotel. Pero sa gulat ko, napatigil ako sa paglalakad nang makita ko ang batang babae. Komportableng nakaupo lang ito sa bench habang kumakain ng ice cream sa tasa. May tira pang ice cream sa pisngi at gilid ng labi nito. Ganoon ba siya ka-playful at makulit? Tila laging may sariling mundo. Nakasuot siya ng floral dress na may puting doll shoes. Gumalaw-galaw pa ang mga paa niya habang tuwang-tuwa sa kanyang kinakain. Alam mo bang hindi pwede dito ang bata? Na walang kasama? Gusto mo bang magbayad ng multa? Biro ko naman sa huling sinabi ko. Namilog naman ang mga mata nito at napahinto sa pagkain. Akmang bababa na siya sa upuan at tatakasan ako ngunit agad kong hinawakan ang braso at pinigilan sa pag-alis. Kasama ko ang daddy ko. Agap niyang saad. Hindi ka binabantayan ng daddy mo. Paano at napunta ka rito? At nasaan siya ngayon? Ba't hindi ko siya nakikita? Saad ko at sinuri ang paligid kahit alam kong wala naman dito ang ama niya. Nasa loob siya. Nagsasaya sa party. Binitawan ko naman siya. Inayos niya ang buhok kaya agad kong hinawakan ang braso. Kung saan ang hawak niyang kutsara ay muntik nang dumikit sa kanyang buhok. Maupo ka. Itinuro ko naman ang upuan. I don't have money. You can call my dad to pay you. Wika nito kahit sinabihan ko na
Pagbabayarin ko siya ay mukhang wala naman itong pakialam. Mukhang hindi malang nababahala. Mukhang maraming pera na pwedeng ibayad sa akin. She sounded like that to me na hindi ko tuloy napigilan ang mapangisi. My daddy has a lot of money. Tumabi ako sa kanya at pinag-cross ko na ang braso ko. Pinapanood ko ito na nagpapatuloy sa pagkain ng ice cream. Ang kalat mong kumain. Baby pa kaya ako? Maglilinis na lang ako mamaya. Ngumiti ito at tumawa. Sa sobrang saya sa kinakain niya. Hindi maganda ang matamis para sa batang katulad mo. Ang sobrang matamis ay hindi mabuti para sa lahat. Naningkit naman ang mga mata ko at natahimik doon. Ilang taon na ba ito at parang magaling kong magrason sa mga sinasabi ko. Kasama ba ng daddy mo ang mami mo? Umiling ito at hinarap ako. My mommy is at work. My mama is with her friends. Kasama ko lang si daddy na nasa party. Nagtatrabaho ang mami mo sa ganitong oras? Lumaki ang mga mata niya na tila maraming gustong sabihin. Magdamag nagtatrabaho ang mami ko. Lagi siyang nasa labas para makipagkilala sa mga tao. At nagtatanggol siya sa mga tao. Defend people? Napatas ako ng kilay sa sinabi niya. Yeah. Namimilog ang expressive nitong mga mata. At tumangutango pa ito. Lumapit siya sa akin at bumulong na tila isang sekreto ang sasabihin. My mommy is working to defend people. Kumunot naman ang noo ko. Ano naman ang trabaho niya? Napanguso siya at umiwas ng tingin para isipin iyon. Tila nakalimutan pa niya. Pulis? Nahulaan ko. No. Natatawa niyang sagot at gumalaw-galaw pa ang balikat nito. Napaawang ako ng labi nung mapansin ang malalim na dimple niya sa pisngi. Wala akong maisip na iba. Defender? Napaatras ako sa pag-iisip. Tumayo ito sa upuan kaya panandalian akong naalarma sa kanyang kakulitan. Naalala ko. Pumapalakpak ng wika nito. Pendant ng excitement. Bigla niyang pinakita sa akin ang suit na kwintas. Beautiful. Tanging komento ko roon. Hindi ganun ako kainteresado. Kaya naman tila nalungkot ito sa sinabi ko. Na tila ba sinasabi nito na ang slow mo naman? No, you don't get it. Ito ang ginagawa ng mami ko. Ito yung trabaho niya. Pinakita niya ng maayos ang malaking pendant na hindi bagay sa kanyang edad. Ano yan? Taka kong tanong na makita iyon. Ito yung trabaho niya. Tinuro niya ang pendant. I forgot this name. Pinakita mula sa akin ang pendant. Natigilan ako na mapagtanto ko kung ano iyon. May kapareho ito. Kaparehong-pareho ng ibinigay kong kwintas kay Atasha noon. Ang pendant ay walang pagkakaiba. Ngunit ang chain ng kwintas ay nagbago na. It was white now, but it became rose gold. Scale of justice? Sambit ko sa sarili at hindi pa rin makagalaw sa kinauupuan. That's too big for a kid. Hinawakan ko naman ang pendant para masuri yun na maayos. Oo, dahil ito ay pagmamay-ari ng mami ko. Nakangiti niyang sagot dahilan para muling makuha ang atensyon ko ng malalim niyang dimple sa pisngi. Tila ba tumigil ang pagtibok ng puso ko. Napahinga ako ng malalim at tinitigan siya na malapitan. I felt something in my throat that difficult for me to swallow. Maski ang sistema ko ay nanlamig din. Abogada ba siya? Lawyer? Hindi siguradong usal niya at napaisip. Tiningnan niya ako at hindi sigurado. Hindi ganyan siya kapag tinatawag. Attorney? Dagdag ko sa mababang boses. Lumiwanag naman ang kanyang mukha at lumapad ang ngiti sa labi nito na tila ba nakuha ko na ang kanina pa niya iniisip na salita. Nag-thumbs up ito at tumango-tango pa. Napalunok ako ng mariin at inayos ang sarili. Ibig sabihin, matapang nga siya. Napakatapang siguro ng mami mo. Does she always defends you? Marahan kong tanong at pakiramdam ko ay naninikip ang aking dibdib. Hindi ako sigurado pero shit, hindi ako maaaring magkamali sa aking nalaman. Pwedeng kapareho lang, pwedeng ganun nga lang pero tinulungan ko siya. Hindi na baling madumihan ang aking coat. Siya ay matapang, matalino at laging nag-aayos. Sumulyap siya sa akin, strict and lonely. Bakit siya nag-iisa? Huminga siya ng malalim at hinanap ako habang nakaupo. Ang kanyang paa ay nasa upuan.
Inayos ko ang upuan ko para harapin din ang batang ito. Dahil nawalan ako ng kapatid. Hindi ako umimik at hinayaan siya magsalita. Mas mukhang nasisihan siya makipagkwentuhan sa mga matatanda. Mommy said that my twin brother is a hero. Kaedad mo siya kung ganon. Why is he a hero then? Iniligtas niya kami. Iniligtas niya sina Mami at Lucia. Itinuro nito ang sarili. Mukhang hindi masaya si Mami na nailigtas siya ng kapatid ko. Malungkot si Mami. Minsan galit at minsan mahigpit. Dahil iniligtas at iniwan kami ng kakambal ko. Lumungkot naman ang mukha nito. Habang ako ay bumibigat ang titig sa batang ito. Para akong pinapatay habang nakikinig sa kanyang kwento. Dahil ramdam kong nasasaktan din siya. At sobra rin akong nasasaktan sa ngayon. Galit siya. At hindi siya masaya na niligtas siya ng kapatid mo. We lost him. Bulong na wika nito. Naiiyak. Namumula iyon kaya napanguso naman siya. Sabi ni Moma, tinulak daw ako papalabas ng kakambal ko sa tummy ni Mami ko para makaraos ako. Kaya makakaligtas si Mami para magkasama tayo. Pero hindi nakarating si Lucio. Para akong nabingi sa hindi inaasahan kong pagbanggit niya sa pangalan na pamilyar sa akin. Natigilan ako at nanlamig sa mga sinabi niya. What is your name? Seryoso kong tanong sa kanya. Pinipigil ang maging emosyonal, lalo na at mukhang ang batang ito ay walang kaalam-alam. Pinagkaitan ng katotohanan katulad ko. Lucia Florendo. Mabagal niyang sagot na tila kabisadong-kabisado iyon. Tuluyan na akong nanghina at mariin na pumikit. Marahan kong hinaplos ang mga mata ko at naramdaman ang tubig doon na galing sa mga mata ko. Hindi ko inaasahan na ito ang magpapaluha sa akin. Are you crying? Hinawakan niya ako sa balikat. Inangat ko ang tingin sa kanya. It's okay. Umiiyak din ako tuwing naaalala ko ang kapatid ko. Ngunit magiging masaya ako pagkatapos nito. Masiglang sabi niya nang may katiyakan na nagbibigay ng payo sa isang taong mas matanda sa kanya. Gusto ko siyang yakapin. But like how I felt like Atasha. Parang illegal na gawin iyon. Para akong pinagbabawalan na tumapak sa bilog at mapaparusahan kapag sumuway ako sa mga patakaran. Is your mother, Atasha Florendo? Paninigurado ko bago ko ibuhos lahat ng katanungan kay Atasha pagkatapos nito. Tumango siya at bahagyang ngumiti siya sa akin. Naikuyom ko naman ang aking panga at bumuntong hininga. Pumasok kami sa hotel, hawak ko ang kamay ni Lucia. Naabutan namin ang ilang security guard sa hotel kasama si Theodore. Uminit kaagad ang dugo ko. Pakiramdam ko ay anumang oras ay pwedeng-pwede ko siyang masapak sa mukha nito. Nakipaglindian siya sa ibang babae, habang yung isang bata ay nawawala. Dahil ba sa hindi niya anak, kaya ganun na lang kadali sa kanya na pabayaan ito. You found her? Sambit nito at nagmamadaling nilapitan ang bata para kunin sa akin. I've been looking for you, Lucia. Saan ka na naman ba nagpunta? Matalim ko siyang tiningnan. Ako ang ama ng batang iyan pero sa iba pinapaako. Anong pumasok kay Atasha para hindi sa akin lumapit at pinakilala ang batang ito? Nawalan kami ng isa. Pero may natitira pa. Alam ba nito na hindi si Theodore ang totoo niyang ama? Thank you. Marahang saad nito. This kind of party is not appropriate for the kids. Hindi mo dapat siya dinadala sa mga ganitong pagtitipon. She will feel outplaced. Maybe the reason why she left you. Matalim ang titig ko sa kanya. Umiwas siya ng tingin at napalunok. Atasha and I will settle this. Not tonight. Not with surrounded people. Kaming dalawa lang. Dahil marami siyang kailangang ipaliwanag sa akin. Galit na galit kong kinausap si Theodore matapos mangyari ang sinabi niya sa akin. Kabado itong nakatayo sa gilid ko habang kausap ko ngayon si Lucia sa kwarto niya. I asked her a few questions about Victor at naghihinala na ito. Nahanap niya ako at tinulungan niya akong bumalik sa hotel. Pagod na sagot naman ni Lucia sa tanong ko. Sigurado ka? Yun lang? Huminto siya at tumingin siya sa akin at naningkit ang mga mata niyang almond habang nakatitig siya sa akin. Siya ang may-ari ng hotel.
And he is Del Mondo, of course. Tutulungan niya ako. Pinaglalaruan ngayon ng stuffed toy na bili naman sa kanya ni Theo. May kausap na ibang tao si Daddy Theo. Kaya naman lumabas ako sa hotel. Napakaganda ng paligid. Tila ito isang mansyon na napapanood ko lang sa movie. Then like a princess, I got lost. Umangat ang tingin niya sa akin at matamis akong nginitian. Pero hindi ko alam kung bakit nagdududa ako sa detalye ng mga sinabi niya. Tumikim ako at sinulyapan si Theo. Binigyan siya ng masamang titig sa narinig ko kay Lucia tungkol sa kanya. Hanggang sa napabuntong hininga ako at balingan muli ang anak ko. Seryoso itong tinitingnan, kaya siya naman ang umiwas ng tingin at muling pinaglalaroan ng ribbon ng stuffed toys nito. Wala siyang sinabi sa'yo? Wala siyang tinatanong? You're lost. Kung nasaan ang magulang mo? Natigilan naman si Lucia sa maingat kong tanong. Gaano man kaingay, ay alam kong may pinaghihinala siya sa tono ko at paraan ng aking mga sinasabi. Kapag ganito ang reaksyon niya, alam kong pinag-iisipan niya ako ng mabuti. Pinag-iisipan niya mabuti ang isasagot. At kapag ganito na kailangan kong basahin ang kanyang mukha, kahit hindi ko minsan matantiya, ay may mali talaga. Tinanong niya ako kung sino ang kasama ko. Kumpiyansa niyang sabi na sa wakas ay sinalubong niya ang mga titig ko. Sagot ko sa kanya, kasama ko si Daddy. Walang pag-alinlangan niyang itinuro naman si Theo. Nakahinga ako ng maluwag ngunit may mabigat pa rin na pasanin sa aking balikat. Hindi ko alam kung mapapanatag ako o mas tatapangan pa na masabi kay Victor ang totoo. At kapag nangyari iyon, alam kong madidisappoint siya. Tama ba ang nagawa kong pagpapalaki kay Lucia? Matutuwa ba siya? O titingnan ako bilang isang ina na bigong napalaki ang anak? Yun lang ba? May kalamagyan kong tanong dito. Agad na paiwas naman si Lucia. Naghihintay pa ako ng iba pa niyang sasabihin ngunit inayos na nito ang kama sa kanyang tutulugan. Lucia, I'm still asking you. Tumaas na ang boses ko dahil pakiramdam ko ay may hindi pa siya sinasabi sa akin. Ano pa ba ang gusto niyong marinig sa akin? Kunot na noo at nakakaawang tingnan ito. You didn't say anything, yun lang ba? Mas madiin at malinaw kong tanong sa kanya. Kilala ko ang anak ko. Kada may makikita at makakausap siyang lalaki na mas matanda sa kanya. At hindi nalalayo ang edad kay Theo. She will tell her story and she will tell who she is. She wants her existence to be known. She wants to be noticed na isang araw ama niya ang matatagpuan niya. Atasha, tawag naman sa kanya ni Theo nang makitang umiiyak na nga si Lucia. Tahimik na tumutulo ang luha nito sa pisngi at tahimik na rin itong pinupunasan. I'm sorry, Mami. Sana mapatawad mo po ako. Nanginginig ang mga labi niya habang nakataas baba para tingnan ako. Sana hindi tayo iniwan ni Lucio. Kaya po, sana naging masaya ka. Pumipiyok siya sa huling salitang binitawan nito. May bara sa lalamunan ko at halos manlamig. Hindi ako nakagalaw at mariin na pumikit. Bigong-bigo ako sa sarili ko. Bigong-bigo dahil alam kong nagkulang ako. Pero hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Kung nandito si Lucio, matutuwa ka. Hindi ka na malulungkot. Kung nandito si Lucio, ngumuso siya at napalunok. Huminto siya at tumingin sa akin gamit ang mga mata niyang puno ng kaluluwa. Kaya mo rin akong mahalin nang walang sakit, hindi ba? Namuo ang luha sa aking mga mata at bago pa iyon bumagsak, tumayo na ako at lumabas ng silid. Pumasok ako sa aking opisina at mariin akong napapikit. Umiiyak ako nang tahimik sa loob nito. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha habang nanghina akong napaupo sa couch. Alam kong alam niya ang nangyayari and I feel so guilty. Sana kung gaano ako katapang sa korte, sana ganun din ako katapang na harapin ang lahat ng ito. Ang tanggapin na sa bagay na pinapangarap ko ay doon ako pumalpak. Atasha, narinig kong bumukas ang pintuan. Alam mo kung ano ang napanaginipan ko noong nag-hike ako sa Mount Hiraya. I was pregnant that time. Kalmado na ako ngayon, ngunit ang bigat at tinik ay narito pa rin. Nangarap kang maging isang mabuting ina at mapagmahal. Pinangarap mong alagaan ang iyong anak at palakihin sila ng isang kapaligirang puno ng pagmamahal.
Napatikom ako ng labi at narinig ang yapak ni Theo papalapit sa akin habang tanaw ko ang syudad. Gusto mong maging isang ina na kayang bitawan ng isang propesyon para sa kanila. At nabigo kang gawin iyon, hindi ba? Sobrang tahimik at kalmado nitong tuktok ng building. Sobrang sobra na. Hindi mo mapapansin ang ingay at gulo sa baba sa labas. Ano ba ang kinatatakot mo, Atasha? Bakit hindi mo pa sabihin ang totoo kay Victor? Ibigay sa iyong pamilya ang katotohanang nararapat sa kanila. Bigyan mo na pagkakataon ng anak mo na maranasan kung ano ang tunay na pamilya. You are afraid because you failed as a mother. Atasha, you're still a mother. You will forever be a mother. Hindi pa tapos ang laban mo bilang ina. Hindi ka pa nabibigo. Hindi pa ito ang dulo. Malayo pa ang karera mo bilang isang ina. Simula pa lang ito. Simula pa lang pero ang dami ko ng pagkakamali. Simula pa lang pero sobra-sobra na ang aking paghihirap. Simula pa lang pero agad na akong sinasaktan at pinanghihinaan. Paano kung isipin ni Lucia na sinisisi mo siya sa pagkamatay ni Lucio? Napalingon naman ako kay Theo. Seryoso siyang nakatayo at nakapamulsa sa roon. Tipid at may lungkot niya akong nginitian. Hindi ko iyon pinaramdam sa kanya. Pero paano kung ganun nga, Atasha? Kunot noo akong napayuko at rumiin ang titig sa kanya.